Gabi ng kasal sa rehiyon ng Cordillera, si Nina, ang magandang ikakasal na Ifugao, ay nanginginig sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng kandila. Ang ngiting nagniningning kanina ay biglang nawala nang ang tingin ni Seth, ang matipuno at igorot na kanyang asawa, ay naging malamig. Sabi niya nang may galit, "Wala ka ng birheng pagkababae." Namatay ang mga salita ni Nina. Si Seth, ang lalaking labis niyang minamahal, ay umiwas sa kanya dahil sa isang malupit na katotohanan na lagi niyang sinusubukang itago. Tinatanong siya kung ilan ang mga taong natulog niya at walang awa siyang pinalayas mula sa kanilang tahanan sa gitna ng malamig na gabi. Nakiusap si Nina, sinisikap na ipaliwanag na siya ay ginahasa ng kanyang amang buhay, si Dalton. Ngunit si Seth, na laging ipinagmamalaki ang kanyang lakas at katarungan, ay bulag na naniwala sa mga malisyosong tsismis. Sa kawalang pag-asa, si Nina ay tumungo sa matarik na bangin, kung saan ang mga hangin ay umuugong na parang mga hikbi ng tadhana. Siya ay tumalon sa kailaliman, nagtapos ng isang buhay na puno ng kahihiyan. Ngunit sa isang nakakabiglang pagkakataon, si Dalton, ang taong sumira sa kanyang buhay, ay nagligtas kay Nina. Tinawagan niya si Seth at naghasik ng mga kasinungalingan, si Nina ay tumakas kasama ang ibang lalaki. Lumipas ang panahon, si Nina ay namuhay na nag-iisa, nag-aalaga sa kanyang munting anak na si Maria. Si Maria ang lahat ng pag-asa at aliw ni Nina. 8 taon ang lumipas, bumalik si Dalton, muling bumangon ang mga alaala ng nakaraan. Nais niyang gahasain si Nina. Ngayon, hindi na siya ang mahina at takot na dalaga. Siya ay humawak ng kutsilyo at tinaga si Dalton ng isang nakamamatay na suntok. Nasaksihan ito ni Maria. Ang kanyang nakagigimbal na sigaw ay umabot sa mga ulap. Alam ni Nina na kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Ang tanging desisyon na mayroon siya ay ipagkatiwala si Maria kay Seth upang alagaan. Nang araw na dinala ni Nina si Maria, si Seth ay nakatayo sa harap ng altar, naghahanda na magpakasal sa ibang babae. Tinanong ng pastor, "Seth, pumapayag ka bang?" Tahimik si Seth. Ang sandali ay tila walang hanggan. Sa wakas, tumango siya. Ang mga salin ng sakit ay tumaga sa puso ni Nina. Ang lalaking labis niyang minamahal, ang taong inaasahan niyang magpapatawad, ay ngayon ay pagmamay-ari na ng iba. Pagkatapos ng seremonya, habang si Seth at ang kanyang mga kaibigan ay masayang nagsasaya, lumapit si Nina. Nagtaka si Seth nang makita ang babaeng kanyang minahal. Ibinigay ni Nina si Maria sa kanya, at nang bumagsak siya sa lupa, nawalan siya ng malay. Dala siya ni Seth sa silid, puno ng pagdaramdam ang kanyang mga mata. Ngunit nang magising si Nina, muli siyang nagalit. Akala niya ay sinisira ni Nina ang kanyang kaligayahan, at isang beses pa, pinalayas siya mula sa kanyang tahanan. Si Maria ay tumakbo kay Nina, umiiyak at nagsasabing hindi siya tatanggap ng masamang ama. Niyakap ni Maria ang kanyang ina, pinapakalma si Nina gamit ang lahat ng pagmamahal na kaya ng isang bata. Dinala ni Nina si Maria sa kanilang lumang tahanan, kung saan sila ay masaya. Ang mga alaala ay bumalik, masakit at matamis na magkasama. Binuksan niya ang pinto ng silid, at ang mga nakakatakot na larawan ng gabi ng kasal ay muling bumangon. Agad niyang dinala si Maria palayo roon. Sa paglabas ng pinto, nakatagpo sila kay Jiro, ang matalik na kaibigan ni Seth. Si Jiro ay matagal nang umiibig kay Nina at nais siyang tulungan. Dahil ayaw niyang magdusa si Maria, pumayag si Nina na magpahinga sa bahay ni Jiro. Samantala, sa tahanan ni Seth, natuklasan ng kanyang ama na si Dalton ay napatay. Sinuri niya ang mga kamera ng seguridad at nakita na si Maria ang salarin. Umiiyak si Maria habang ikinukwento ang lahat ng ginawa ni Dalton sa kanyang ina. Ngunit hindi naniwala ang ama ni Seth sa kanyang anak, mas pinaniwalaan niya ang mga kasinungalingan ni Dalton. Si Nina ay nawawala ng pag-asa. Ang dalawang lalaking pinakamamahal niya, ang kanyang asawa at ama ng kanyang asawa, ay hindi naniniwala sa kanya. Siya ay sumigaw, inilabas ang lahat ng damdaming naipon sa loob ng 9 na taon. Kinabukasan, pumunta si Seth sa bahay ni Jiro at nagmungkahi ng DNA test para kay Maria. Siya ay nag-aalala,
Ayaw niyang maniwala na ito ay totoo, ngunit umaasa rin na hindi siya niloko ni Nina. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapatunay na si Maria ay tunay na anak ni Seth. Agad siyang naghanap kay Nina, pinagsabihan siya ng galit, tinanong kung bakit itinago niya ang katotohanan ito sa loob ng 9 na taon, at kung bakit niya dinala ang kanilang anak sa araw ng kanyang kasal. Si Nina ay nagdurusa, hindi siya makapagsalita ng katotohanan na siya ay pumatay. Nagpasya siyang tahimik na tiisin ito. Pagkatapos, dinala niya si Maria sa bahay ni Seth. Si Maria ay umiiyak, nagmamakaawa sa kanyang ina na huwag siyang iwan. Pinakalma ni Nina ang kanyang anak, nangako na sa paglipas ng panahon, tiyak na makikita niya ito muli. Dinala ni Seth si Maria sa loob ng bahay, ngunit matapos ang ilang hakbang, tumalikod si Maria at tinawag ang kanyang ina. Ang tawag ng kanyang anak ay parang isang saksak sa puso ni Nina. Pagkatapos bumalik sa kanilang lumang tahanan, kinuha ni Nina ang isang talaarawan at pinagsaluhan ang kanyang huling hangarin. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa bangin, kung saan siya ay minsang nagtangkang magpakamatay 9 na taon na ang nakalipas. Nabasa ni Jiro ang talaarawan ni Nina at nagpunta siya kay Seth upang sabihin sa kanya ang lahat. Hindi naniwala si Seth, iniisip na si Nina ay muling tatakas kasama ang ibang lalaki. Nang banggitin ni Jiro ang tungkol sa talaarawan, saka lamang naniwala si Seth. Sabay silang nagmaneho papunta sa lumang bahay. Natagpuan nila si Nina na nakatayo sa gilid ng bangin. Nais niyang tumalon, ngunit ang mga salita ni Maria ay umuukit sa kanyang isipan. Sa gitna ng kawalang pag-asa, tumakbo si Seth, nagmamakaawa na huwag siyang gumawa ng isang hangal na bagay. Tumingin si Nina sa lalaking hindi nagtitiwala sa kanya, itinapon niya ang kanilang alaala sa bangin, at nagmadaling umalis. Hinabol ni Seth si Nina sa kanyang sasakyan. Hinarang niya ito, sinisisi siya kung bakit nais niyang gumawa ng hangal na bagay. Sumagot si Nina na anong karapatan niya upang alalahanin ang kanyang buhay. Sa kawalang magawa, sinabi ni Seth na siya ang tunay na ama ng kanyang anak. Sinisi niya si Nina kung bakit siya naghintay ng 9 na taon upang sabihin ang katotohanan. Ayaw nang makipag-usap ni Nina sa kanya. Ang apoy ng galit ay nag-aapoy sa puso ni Nina. Inapakan ni Seth ang kanyang dignidad, at siya ay nanumpa na hindi niya kailanman patatawarin ang malupit na lalaking iyon. Nahabol ni Jiro si Seth at pinayuhan siyang umuwi na, upang siya na ang humawak sa sitwasyon. Nagalit si Seth at tinanong si Jiro kung ano ang karapatan niyang makialam. Sa mahinahong tono, sumagot si Jiro, naghihintay pa rin sa iyo ang iyong asawa. Tahimik si Seth at umalis. Tinanong ni Nina si Jiro kung paano niya nalaman na nais niyang magpakamatay. Sinabi ni Jiro na nag-alala ang kanyang ama at kapatid, at humiling sa kanya na hanapin siya. Nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid, nagulat si Nina. Akala niya ay patay na ito. Sa wakas, nalaman niyang si Dalton ay nailigtas. Agad na tumawag si Nina sa kanyang ama upang alamin ang kalagayan ni Dalton. Sinabi ng kanyang ama na siya ay nagising at nais na makauwi siya. Masaya si Nina, ngunit nang tanungin ang kanyang ama kung bakit siya tinulungan, ang sagot nito ay nagbigay sa kanya ng panginginig. Ginawa ito ng kanyang ama upang protektahan ang reputasyon ng pamilya at hindi dahil sa kanyang kaligtasan. Nagpasya si Nina na hindi na siya babalik sa impyernong iyon. Nais niyang pumunta sa bahay ni Seth upang kunin ang kanyang anak. Nagbabala si Jiro na sa ugali ni Seth, hindi siya papayag na dalhin siya ni Nina. Sa isang pagtitipon ng pamilya ni Seth, iniabot ng kanyang lola ang kamay kay Maria para sa isang ritual ng pagbati, ngunit agad na tumanggi ang bata. Sa mahinahong pagtuturo ni Seth, napilitan si Maria na sumunod sa kanyang ama. Ipinakilala ni Seth ang bawat miyembro ng pamilya sa kanyang anak. Nang lumapit ang kanyang bagong asawa, si Gabriela, at sinabi na siya ang magiging ina ni Maria mula ngayon, agad na tumakbo si Maria upang yakapin si Seth, hindi tinatanggap ang sinumang ibang ina. Dumating sina Nina at Jiro sa bahay ni Seth. Natutuwa si Gabriela nang makita na natutunan ni Maria ang ritual ng paghalik sa kamay. Nais sanang tumakbo ni Nina upang yakapin ang kanyang anak,
ngunit pinigilan siya ni Jiro. Alam niya ang ugali ni Seth at natatakot na magkaroon ng malaking gulo. Lumapit si Jiro kay Seth at sinabi na naghihintay sa kanya si Nina sa labas. Tumakbo si Seth upang salubungin si Nina, tinanong siya kung bakit siya narito. Sinabi ni Nina na nais niyang dalhin ang kanyang anak. Nagalit si Seth at sinabing hindi niya papayagang gawin niya ang gusto niya. Inutusan niya si Nina na bumalik sa kanilang tahanan at huwag nang lumitaw sa harap ng kanyang anak. Sinabi ni Nina na hindi na siya babalik sa bahay na yon, wala na siyang tiwala sa sinuman. Sa kabila ng mga pakiusap ni Nina, hinila siya ni Seth papasok sa sasakyan, nagbabala na lumayo siya sa kanyang pamilya. Sa ibang lugar, 2 gangsters ang dumating upang mangolekta ng utang mula sa ama ni Nina. Nakiusat siya para sa karagdagang oras. Pagkatapos, pumunta siya sa silid ng ospital upang hanapin si Dalton. Alam niya ang masamang ugali ni Dalton, ngunit dahil sa labis na utang, hindi siya makapagsalita ng katotohanan. Sinabi niya kay Dalton na dinala ni Nina si Maria sa bahay ni Seth. Nabigo si Dalton nang malaman na nais pa rin ni Nina na bumalik kay Seth. Sinabi ng ama ni Nina na tiyak na ibabalik niya si Maria, ngunit sa kondisyon na dapat bayaran ni Dalton ang kanyang utang. Agad na pumayag si Dalton. Pumasok si Seth sa silid ni Maria, tinitingnan ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ngunit dahil sa sobrang pangungulila sa kanyang ina, hindi makatulog. Si Maria. Kahit gaano pa man ang pagsisikap ni Seth na punan ang puwang, hindi kailanman mapapalitan ng pagmamahal ng ina. Kinabukasan ng umaga, nagising si Seth na nagulat nang hindi makita si Maria sa kanyang kama. Nang makita niyang si Maria ay nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin, siya ay nakahinga ng maluwag. Malungkot si Maria dahil hindi niya alam kung paano itali ang kanyang buhok. Mula noon, ang kanyang ina ang laging gumagawa nito para sa kanya. Upang hindi malungkot ang kanyang anak, si Seth ay nagpasya na itali ang buhok ni Maria. Kinuha niya ang kamay ng kanyang anak at dinala siya palabas ng silid. Nakita ito ni Gabriela at agad na isinara ang pinto, natatakot na malaman ni Seth na siya ay nakikinig. Sa agahan, tinanong ng kanyang lola si Seth kung bakit siya natulog sa silid ng kanyang anak at hindi sa silid ng kanyang asawa. Walang magawa si Seth, nagbigay ng dahilan na siya ay may trabaho upang makaiwas. Galit si Gabriela kay Nina at Maria dahil sa pagkasira ng kanyang kaligayahan. Nagpasya siyang dapat na itaboy si Maria. Nagdala si Gabriela ng isang sirang damit sa silid ni Maria. Itinago ito sa ilalim ng kama upang iparatang ito sa bata. Pagkatapos, tahimik siyang umupo upang kumain na parang walang nangyari. Sa panahon ng pagkain, patuloy na nagmumurang masama ang lola kay Nina, na labis na ikinabahala ni Maria. Narinig ito ni Gabriela at labis na nasiyahan. Nakita ng hipag na nakaupo sa tabi ang peking ngiti ni Gabriela at tinukso siya, "Masaya ka bang matulog ng mag-isa, ate?" Ang tanong na ito ay nagpasiklab ng galit kay Gabriela at umalis siya patungo sa kanyang silid. Ang hipag at kapatid ni Seth ay masaya dahil natanggal nila ang tinik sa kanilang mata. Umalis si Gabriela sa kanyang silid at nagsimula ng pag-iyak ng mga luha ng buhaya upang linlangin ang kanyang biyenan. Pumasok ang ina ni Seth upang aliwin ang kanyang manugang, sinabing ang hipag ay isang mabait na tao at hindi na kailangang bigyang pansin ang mga salitang iyon. Ngunit sinabi ni Gabriela na hindi siya umiiyak dahil dito, siya ay malungkot dahil hindi niya mahanap ang kanyang damit pangkasal. Upang hindi makaranas ng hirap ang kanyang manugang, agad na naghanap ng damit pangkasal ang ina ni Seth para sa kanya. Nang umalis siya, agad na nagbago si Gabriela at ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Habang naghahanda silang bumaba upang maghanap, nagkunwari si Gabriela na nakita ang damit pangkasal sa silid ni Maria. Pumasok ang ina ni Seth at hinila mula sa ilalim ng kama ang damit pangkasal na sira-sira. Labing-labing nagulat ang ina. Nagpakita rin si Gabriela ng lungkot sa kanyang nakita. Agad niyang kinuha ang damit at sinabihan ang kanyang biyenan na huwag ipaalam ito kay Seth. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagpapakita ng mabait na anyo, sinabing si Maria ay isang inosenteng bata at ayaw niyang alamin ang tungkol dito.
Nang marinig ito ng ina ni Seth, nakaramdam siya ng pagmamalaki sa pagkakaroon ng ganitong mabait na manugang. Habang naliligo ang lahat, tinawag ng lola si Maria na lumapit sa kanya. Tinanong niya si Maria kung bakit niya pinutol ang damit pangkasal ng kanyang ina. Naguluhan si Maria at hindi niya naintindihan ang nangyari. Tumingin siya kay Gabriela nang may galit. Nagkunwari si Gabriela na nagmamalasakit kay Maria, sinabing huwag siyang matakot dahil hindi niya ito pinapansin. Sinabi ng lola kung tinuruan ba siya ng kanyang ina na saktan ang kanyang madrasta. Nang marinig ito, nanginginig si Maria sa galit. Kahit ano pang sabihin ng iba, hindi siya nagpakita ng kahit anong reaksyon. Tinawagan ng kapatid ni Seth ang kanyang kuya upang ipaalam ang nangyari. Agad na tumakbo si Seth palabas, sumakay sa sasakyan at bumalik. Pagdating sa bahay, nang makita ang kanyang anak na nanginginig, agad niyang kinuha si Maria at dinala sa silid. Tinanong ni Seth kung ano ang nangyari, ngunit walang sagot na nakuha. Sa oras na yon, labis na natatakot si Maria. Nang makita ni Seth ang kanyang anak sa ganitong estado, nagalit siyang bumaba sa bahay at tinanong ang lahat kung ano ang ginawa nila kay Maria. Walang sinuman ang naglakas ng loob na magsalita. Tanging si Gabriela ang umako ng lahat ng kasalanan. Sinabi niya na nais niyang maligo si Maria upang maging mas malapit sa bata, ngunit akala ni Maria ay nais niyang agawin ang pwesto ng kanyang ina kaya nangyari ito. Nakalusot ang kawawang mukha ni Gabriela kay Seth. Wala nang nasabi si Seth at nagmadaling umalis upang hanapin si Nina. Sa pagkakataong ito, tanging ang kanyang tunay na ina ang makakatulong kay Maria na makawala sa takot. Pag-alis ni Seth, tinanong ng hipag si Gabriela kung bakit siya nag-imbento ng isang kwentong kasinungalingan. Nagsimula si Gabriela na mag-alala at hindi makapagsalita. Pinagtanggol siya ng ina ni Seth, sinabing siya ang hindi pumayag na ipaalam ito kay Seth. Nang makita ni Gabriela ang suporta ng kanyang biyenan, agad siyang naging mayabang. Walang ibang paraan si Seth kundi ang magpunta kay Nina upang humingi ng tulong. Labis na nagalit ang kanyang biyenan at Gabriela nang makita si Nina. Nais sanang palayasin ng ina si Nina, ngunit pinigilan siya ng kanyang manugang. Sinabi niya na kailangan niyang harapin si Nina ng personal. Nakaramdam ng pagmamalaki ang ina ni Seth sa pagkakaroon ng ganitong matatag na manugang. Humugot si Gabriela ng malalim na hininga at binuksan ang pinto para kay Nina. Sinadyang ipakita niya ang kanyang singsing pangkasal, tinatanaw si Nina ng may hamon sa kanyang mga mata. Tumakbo si Nina patungo sa tabi ng kama ni Maria, nakita ang walang malay na mga mata ng kanyang anak. Nagalit si Nina at pinaalis ang lahat mula sa silid. Nang wala ng tao, mahinahon niyang hinaplos ang kanyang anak. Sa puntong iyon, hindi pa rin nakilala ni Maria ang kanyang ina, kaya siya'y nanginginig pa rin. Nang marinig ang mga salitang puno ng damdamin ng kanyang ina, tila nakilala ni Maria ang pamilyar na boses. Biglang lumiwanag ang mga mata ng bata. Nagyakapan ang mag-ina sa ligaya. Sinabi ni Nina sa kanyang anak na hindi na siya kailangang makulong, kaya't dadalhin niya itong umalis. Labis na natuwa si Maria nang marinig ito, dahil malapit na siyang makasama ang kanyang ina. Sabay nilang inayos ang kanilang mga gamit upang umalis. Nang makita ni Seth na lumalabas si Maria kasama si Nina, labis siyang nagalit. Agad niyang hinila si Nina sa kanyang silid upang makipag-usap. Nang pumasok si Nina, napagtanto niyang ito ang silid ng kanilang bagong kasal, kaya't nais niyang umalis agad. Pinigilan siya ni Seth, sinabing maaari siyang umalis, ngunit hindi niya maaaring dalhin ang kanyang anak. Walang magawa si Nina, hindi alam kung ano ang dapat sabihin, at nagmadaling umalis. Paglabas niya mula sa silid, hinarang siya ni Gabriela. Sinabi ni Nina na pagkatapos niyang dalhin ang kanyang anak, siya ay mawawala sa kanilang buhay, kaya't hindi na kailangang mag-alala si Gabriela. Sa mga sandaling iyon, dumating ang kanyang biyenan, sinabing kung dadalhin ni Nina ang kanyang apo, ipapaalam niya kay Maria na nais magpakamatay ni Nina. Ayaw ni Nina na malaman ng kanyang anak na siya ay isang mahina at walang kakayahang babae, kaya't napilitan siyang sumunod. Pumunta si Nina sa silid ni Maria upang magpaalam.
Nang malaman na hindi siya makakasama ng kanyang ina sa pag-alis, labis na nalungkot si Maria. Sinabi ni Nina sa kanyang anak na mag-iisip siya ng paraan upang makuha siya mula rito, at agad na bumalik ang saya ni Maria. Sinabi ni Nina kay Maria na humanap ng paraan upang makatakas, at siya ay maghihintay sa labas. Nagbigay sila ng sampal sa isa't isa bilang simbolo ng kanilang pag-asa. Hinalikan ni Nina ang noo ng kanyang anak bago siya umalis. Pumunta si Nina sa kanilang lumang bahay, kinuha ang kanyang talaarawan, at sumulat na dadalhin niya ang kanyang anak palayo dito at iwasan ang mga masasamang tao. Sa pagkakataong ito, labis na namimiss ni Maria ang kanyang ina, kaya't tiningnan niya ang labas ng bintana, umaasang darating ang kanyang ina. Dinalhan ni Seth ng pagkain si Maria sa kanyang silid, ngunit nananatiling galit si Maria dahil sa paghihiwalay sa kanila ng kanyang ina, kaya't hindi siya nagbigay pansin. Sinabi ni Maria na hindi siya kakain kung wala ang kanyang ina sa tabi. Walang magawa si Seth, ngunit bilang isang bata, nang makita ang masarap na pagkain, hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Ibinaba ni Seth ang pagkain at umalis na lamang. Matapos umalis si Seth, kumagat si Maria sa isang piraso ng cake, at inilagay ang lahat ng pagkain sa kanyang maleta, upang makasama ang kanyang ina habang tumatakbo. Pumasok si Gabriela at ibinigay kay Maria ang isang cellphone. Sinabi niya na sa cellphone ay naroon ang numero ni Jiro, kung sakaling nais ni Maria na makausap ang kanyang ina. Tumingin si Maria kay Gabriela, at kahit na siya ay masaya sa loob, nagkunwari pa rin siyang walang pakialam. Pag-alis ni Gabriela, agad na tumawag si Maria kay Jiro. Ibinigay ni Jiro ang telepono kay Nina. Tinanong ni Maria ang kanyang ina kung may nakakaalam na ba sa kanilang plano. Sinabi ni Maria na handa na ang pagkain para sa kanilang pagtakas. Narinig ni Gabriela ang buong pag-uusap. Ang masamang babae ay bumalik sa kanyang silid na may mapanlinlang na ngiti. Tiyak na nag-iisip siya ng isang masamang plano. Pumunta si Seth sa silid ng kanyang anak at masayang nag-alok na matulog kasama siya, ngunit tumanggi si Maria. Napilitang umupo si Seth sa hagdang bato. Binuksan ni Maria ang pinto upang tingnan, ngunit nakita niyang andoon pa rin ang kanyang ama. Kinailangan niyang bumalik sa silid at mag-isip ng paraan upang makatakas. Dumating si Nina sa harap ng bahay ni Seth upang salubungin ang kanyang anak, ngunit kahit umaga na, wala pa ring palatandaan si Maria. Binuksan ni Maria ang pinto at natagpuan ang kanyang ama na nagbabantay. Walang magawa si Maria kundi pumasok sa silid at umiyak. Habang siya ay naguguluhan, biglang sumigaw si Gabriela, "Daga!" Narinig ito ng pamilya at nagmadali silang pumunta. Lumabas na sa katotohanan. Nagsinungaling siya tungkol sa daga upang matulungan si Maria na makatakas. Nakapagtakbo si Maria papunta sa kanyang ina. Habang naghahanda silang umalis, umingay ang isang kabayo sa malapit. Narinig ni Seth ang sigaw ng kabayo at tumakbo upang tingnan, at natagpuan niyang dinadala ni Nina ang kanyang anak upang makatakas. Agad siyang tumakbo sa gate upang pigilan ang mag-ina. Kahit sinabi ni Maria na ayaw na niyang makasama ang kanyang ama, hindi pa rin siya pinakawalan ni Seth. Habang nag-aaway ang dalawa, dumating ang mga pulis. Napag-alaman na tinawagan ng ama ni Nina ang mga pulis upang arestuhin ang kanyang anak. Naglabas siya ng isang papel at sinabing siya ang lehitimong tagapag-alaga ni Maria at ipinadala ang mga tao upang agawin ang kanyang apo. Sa kabila ng lahat ng pagsalungat, dinala pa rin si Maria ng kanyang lolo. Inutusan ng mga pulis si Nina na ibigay ang pasaporte ng kanyang anak upang dalhin siya ng kanyang ama sa ibang lugar. Nagalit si Seth at kinuhang ang pasaporte, pinunit ito sa pira-piraso. Sa huli, pareho silang ikinulong ng mga pulis. Sinisi ni Seth si Nina kung bakit niya ibinigay ang karapatan sa pangangalaga ng kanyang anak sa isang masamang tao tulad ng kanyang ama. Naalala ni Nina ang nakaraan. 9 na taon na ang nakalipas, hindi lamang hindi siya pinrotektahan ng kanyang ama, kundi pinagsabihan pa siyang baliw at ipinadala sa isang mental hospital. Matapos ipanganak ni Nina ang kanyang anak, kinuha ng kanyang ama ang kanyang karapatan bilang ina.
Sinabi ni Nina na walang karapatan si Seth na sisihin siya dahil siya ang unang tumalikod sa kanya. Naniniwala si Seth na noong mga panahong iyon, si Nina ang may kasalanan. Nang makita ang lalaki sa kanyang harapan na puno ng sakit, nahabag si Nina. Inabot niya ang kanyang kamay upang punasan ang luha ni Seth. Sa tamang sandali, dumating si Jiro at agad na bumalik ang kanilang mga damdamin. Pinakawalan ni Jiro ang dalawa. Pagkalabas nila, sinabi ng mga pulis na ginamit ng ama ni Nina ang kanyang posisyon sa embahada upang gumawa ng bagong pasaporte para kay Maria. Sa kasalukuyan, nasa paliparan na sila at naghahanda ng dalhin ang bata. Agad silang sumakay ng sasakyan patungo sa paliparan. Ngunit pagdating nila, nagsimula nang umalis ang eroplano. Labis na nasaktan si Nina nang makita ang kanyang anak na umaalis sa kanyang mga bisig. Walang magawa si Seth kundi tingnan ang eroplano sa langit. Magkasama silang lumabas. Kinuha ni Nina ang kanyang telepono upang mag-book ng tiket ng eroplano upang iligtas ang kanyang anak. Nag-alok si Seth na sumama na labis na nagulat kay Nina. Sinabi ni Seth na ayaw niyang ipagkatiwala ang buhay ng kanyang anak sa isang masamang tao tulad ng kanyang ama. Nang malaman ni Gabriela na susunod ang kanyang asawa sa kanyang dating asawa upang hanapin ang kanilang anak, nagkunwari siyang nahimatay. Pagkatapos, dinala ng lahat si Gabriela sa sofa. Nang makita ng kanyang ina na iniwan ang kanyang anak, ibinuhos niya ang lahat ng sisi kay Seth. Hindi matanggap ng ina ni Seth ang paghusga sa kanyang anak, kaya tumayo siya upang tumutol. Nagkaroon ng alitan ang dalawa. Inutusan ng pangalawang hipag si Gabriela na dalhin ng mga katulong sa kanyang silid upang magpahinga. Nagpatuloy si Gabriela sa pagpapanggap na mahina, ngunit nang makaalis ang mga katulong, agad siyang nagbago ng anyo. Sumakay sina Seth at Nina sa eroplano upang hanapin ang kanilang anak na si Maria. Tinanong ni Seth si Nina kung saan niya gustong dalhin ang kanilang anak. Sumagot si Nina na nais niyang pumunta sa Amerika upang makalayo sa mga tao na hindi mabuti sa kanya. Naalala ni Seth ang masayang sandali noong kasal nila 9 na taon na ang nakalipas, at labis siyang natuwa nang makita si Nina na nakasuot ng wedding gown. Lumapit siya upang itali ang pulang ribbon sa kanyang damit bilang patunay ng kanilang pagmamahalan. Bukod dito, nag-ukit pa sila ng kanilang mga pangalan sa isang puno, simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Hindi na kayanan ni Nina ang damdamin, kaya tumakbo siya sa banyo upang ilabas ang kanyang lungkot. Umuwi ang kanyang lolo at nakatagpo ng ilang mga gangster. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Maria upang makatakas. Isinara nila ang bata sa isang sasakyan at dinala siya sa isang bahay sa labas ng bayan. Pagdating doon, tumanggi si Maria na bumaba ng sasakyan. Inutusan ng kanyang lolo ang mga tauhan na hilahin siya sa harap ng bahay. Umiiyak si Maria at humihiling na dalhin siya pabalik sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng mga pakiusap ni Maria, nanatiling kalmado ang kanyang lolo at inutusan ang mga tauhan na ikulong ang kanyang apo sa isang silid. Nakita ni Maria ang isang maleta at naisip ang tungkol sa cellphone. Nang makalabas ang mga tauhan, binuksan niya ang maleta at kinuha ang cellphone upang tawagan si Jiro. Sinabi ni Maria na papunta na ang kanyang mga magulang upang iligtas siya. Tumili siya sa sobrang saya. Binuksan ng kanyang lolo ang pinto at kinuha ang cellphone. Nang makita ni Jiro na naputol ang tawag, nag-alala siya na may nangyaring masama. Sa gabi, tinawagan niya si Seth upang ipaalam ang balita. Nang malaman na ligtas ang kanyang anak, nakaramdam ng ginhawa ang dalawa. Nais ni Jiro na makausap si Nina na nagpasiklab ng galit kay Seth, kaya't pinutol niya ang tawag. Tinukoy ni Seth kay Nina ang kanyang ugnayan kay Jiro. Ayaw ni Nina ng pagtatalo kaya't umalis siya. Sinundan siya ni Seth at tinanong kung ano ang relasyon niya kay Jiro. Sinabi niya na hindi ito may kinalaman sa kanya at wala siyang karapatang mag-utos sa kanya dahil kasal na siya. Wala nang masabi si Seth at pumasok sa bahay. Nagulat si Nina nang malaman na alam ni Seth na dati siyang nanirahan doon. Tinanong niya kung nakapunta na ba siya roon.
Sumagot si Seth na 1 taon pagkatapos, pumunta siya roon upang pakinggan ang paliwanag ni Nina, ngunit noong panahong iyon ay nakulong na siya ng kanyang ama sa isang mental hospital upang manganak. Naghanap si Seth sa buong bahay, ngunit hindi niya natagpuan si Nina. Sinabi ng kanyang kuya na tumakas na si Nina kasama ang ibang lalaki. Hindi naniwala si Seth at pinatawag ang kanyang kuya upang tawagan si Nina. Naghanda na ang kanyang kuya para sa lahat ng ito. Dahil sa pagbabanta ni Seth, tinawagan ng kanyang kuya si Nina, ngunit isang lalaki ang sumagot at sinabing siya ang bagong kasintahan ni Nina. Nais ni Seth na makipag-usap ng direkta sa kanyang asawa. Nagkunwari ang lalaki na tinatawag si Nina, at pagkatapos ay pinatugtog ang isang recording para marinig ni Seth. Nang marinig ni Seth na tinatawag ni Nina ang ibang lalaki sa isang malapit na paraan, nasaktan siya at pinutol ang tawag, naniniwala na nagtaksil si Nina. Sumigaw si Nina na hindi siya kailanman nakipagrelasyon sa ibang lalaki, at ang kanyang ama ang nagdala sa kanya sa mental hospital. Kung mahal siya ni Seth, dapat siyang magtiwala sa kanya. Naniniwala si Seth na patuloy pa rin siyang nagsisinungaling. Matapos ang kanilang pagtatalo, pumasok sila sa bahay upang hanapin si Maria, ngunit wala silang natagpuan. Nagpanik sina Nina at Seth. Sa bahay ni Seth, ayaw ng kanyang ina na magdusa ang kanyang anak na si Gabriela mula sa malamig na pakikitungo ng pamilya ng kanyang asawa, kaya't inaalok niyang dalhin ang kanyang anak pabalik sa kanilang bahay. Habang naghahanda silang umalis, nakita ng pangalawang hipag ang nangyayari at sumigaw upang tawagin ang lahat. Lumabas ang kanyang biyenan na galit at sinabing dapat sundin ang kanyang mga utos. Pinagtanggol ng ina ni Gabriela ang kanyang anak, at tinanong kung dapat bang mag-isa ang kanyang anak sa silid. Walang sinabi ang kanyang biyenan at umalis na lamang. Nang umalis sila, bigla ang tumakbo ang kanyang biyenan na may hawak na baril na nagdulot ng gulat sa lahat. Sinabi ng ina ni Gabriela na kung may lakas ng loob siya, dapat niyang iputok ang baril. Nagpakita si Gabriela ng malungkot na mukha at nagpaalala sa kanyang biyenan na alagaan ang kanyang kalusugan, ngunit paglingon niya, nagbago ang kanyang anyo. Walang magawa ang kanyang biyenan, kundi panoorin ang kanyang manugang na umalis, at hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na iputok ang baril. Nagdulot ito ng ginhawa sa lahat. Umuwi si Gabriela sa bahay ng kanyang ina, at nang makita ang sirang bahay, nagalit siya. Naisip niya na bilang isang magandang babae, hindi siya dapat naninirahan sa isang maruming bahay, kundi dapat sa isang marangyang villa na may mga katulong. Nangako siya na ipapapakiusap niya kay Seth na ibalik siya. Nang marinig ni Nina ang katok sa pinto, nagmadali siyang bumukas at nakita ang isang grupo ng mga gangster na nakatutok ng baril sa kanyang ulo. Nagsabi ang kanyang ama na may utang siya, kaya't narito ang mga ito upang mangolekta. Nagkunwari si Nina na tumatawag sa kanyang ama, at kinuha ang isang vase at pinukpok ang ulo ng isang lalaki, at ginamit ang payong upang saktan ang isa pang lalaki. Nakapagtagumpay si Nina na makatakas, at ang mga kapitbahay ay nagtipon upang protektahan siya at paalisin ang mga gangster. Tinawagan ng kanyang ama si Nina at sinabi na kung nais niyang makita si Maria, kailangan niyang humingi ng tawad sa kanyang kuya. Nang marinig ang pangalang Dalton, natakot si Nina, ngunit dahil nais niyang iligtas ang kanyang anak, tumango siya. Kinuha ni Dalton ang isang singsing at sinabi na kung tatanggapin ni Nina ang kanyang alok na magpakasal, tutulungan niya ang kanyang ama na bayaran ang lahat ng utang. Noong gabi ring iyon, nagplano sina Nina at Seth kung paano iligtas ang kanilang anak. Habang magkasama, naisip nila ang kanilang nakaraan. Noong bata pa sila, magkasama silang lumaki. Nagtinginan sila at naalala ang mga masasayang sandali upang mawala ang awkward na atmosfera. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Seth na ang kanilang anak ay maganda tulad ng kanyang ina, at ang ugali ay kahawig ng kanya. Tumutol si Nina, sinabing hindi siya kahawig ni Seth, dahil si Maria ay nagtitiwala sa mga taong mahal niya. Ang sinabi ni Nina ay parang patalim na tumama sa puso ni Seth na nagdulot ng sakit sa kanya. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap tungkol sa kanilang plano upang iligtas si Maria. Ang kagandahan ni Seth ay hindi nakaligtas kay Nina,
habang si Seth naman ay hindi makaalis sa kabaitan ni Nina. Sa ganitong paraan, sabay silang nakatulog. Matapos magising, abala si Seth sa pagtingin sa magandang mukha ni Nina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig para sa dalagang nasa kanyang harapan. Nang subukan niyang hawakan ang mukha ni Nina, naisip niya ang singsing sa kanyang daliri na nagpapaalala sa kanya na siya ay may pamilya na. Huminga siya ng malalim. Nagising na rin si Nina. Magkasamang nagtinginan ang dalawa, at ang paligid ay naging tahimik na tila kakaiba. Sa bahay ni Seth, humiling ang kanyang biyenan kay Jiro na dalhin si Gabriela pabalik. Masaya si Gabriela, ngunit ang kanyang mga magulang ay matigas na hindi siya pinapayagang bumalik sa bahay na iyon. Nagkunwari si Gabriela na nais niyang makipag-usap kay Jiro dahil sa lahat ng pagod na ginawa nito upang makapunta doon. Bago umalis, nagbigay siya ng babala sa kanyang ina na huwag gumawa ng gulo. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang nasabi ni Seth na si Maria ay maganda tulad ng kanyang ina, ngunit ang kanyang ugali ay nagmula sa kanya. Agad na tumugon si Nina, hindi kahawig ni Maria ang ama niya. Nagtitiwala ang batang iyon sa mga taong mahal niya. Ang sinabi ni Nina ay parang talim na tumama sa puso ni Seth na nagdulot sa kanya ng sakit. Muling nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang plano upang iligtas ang kanilang anak. Ang banayad ngunit matatag na kagandahan ni Nina ay hindi nakaligtas kay Seth, habang si Nina naman ay nahihirapang iwasan ang taos-pusong tingin ni Seth. Ang paligid ay tahimik, tanging ang bahagyang paghinga ng dalawa ang maririnig. Sa bahay ni Seth, humiling ang kanyang biyenan kay Jiro na dalhin si Gabriela. Masaya si Gabriela sa loob, ngunit nagkunwari siyang naguguluhan. Ang kanyang mga magulang ay patuloy na nagtatangkang pigilin siya na bumalik sa masamang bahay na iyon. Malumanay niyang sinabi, gusto kong makipag-usap kay Jiro dahil siya ay nagpunta rito. Bago siya sumama kay Jiro sa sasakyan, inis na tumingin siya sa kanyang ina, na tila nagbabala na huwag maging labis. Pagkaalis nila, nagsimula nang magpanggap si Gabriela. Umiiyak siya, nagrereklamo tungkol sa kanyang kapalaran dahil kay Seth na nag-iisip tungkol sa kanyang dating asawa. Bumaligtad si Jiro na mahinahon na nagsabi, si Seth ay kasama si Nina upang iligtas si Maria, wala nang ibang dahilan. Agad na hiniling ni Gabriela na personal na dumating si Seth upang kunin siya. Tumango si Jiro at umalis na may panghihinayang. Lumabas ang tunay na pagkatao ni Gabriela. Ang kanyang mga mata ay naging malamig. Sa ibang bahagi ng kwento, natagpuan ni Seth ang lugar kung saan nakatago si Maria. Nang makita siya ng kanyang anak, labis na natuwa si Maria. Nagduda ang isang tauhan nang makita ang kanilang saya, kaya't lumingon siya sa bintana, ngunit walang nakitang hindi pangkaraniwan. Matalino si Maria, nagpasya siyang humingi ng pahintulot na pumunta sa banyo upang malihis ang atensyon ng tauhan. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang bintana. Agad na sinagip ni Seth si Maria. Habang tumatakbo sila, aksidenteng nahulog ang ilang mga lata na nagdulot ng malalakas na tunog na nagpagulat sa tauhan. Agad siyang tumakbo upang tingnan at tinanong si Maria kung ano ang ginagawa niya. Bago pa siya makapagsalita, si Seth ay umabante at sinuntok ang tauhan na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Agad na tumakas ang mag-ama. Nang makita ni Nina ang kanyang anak, siya ay labis na masaya. Nais nilang umalis, ngunit isang grupo ng mga pulis ang dumating at humarang sa kanilang daan. Ang kanyang lolo, na may ngiti sa kanyang mukha, ay nag-utos na arestuhin si Seth. Umiiyak si Maria at mahigpit na niyayakap ang kanyang ama. Sumigaw si Nina, ano ang ginagawa mo? Si Seth ay naggangalit at sinabi kay Nina, may utang siyang €1,000,000 at nais niyang gamitin si Maria upang makabayad. Tumingin si Seth sa mata ng kanyang lolo at mariing sinabi, ibalik ang aking karapatan sa pag-aalaga kay Maria at babayaran ko ang utang na €1,000,000. Ngunit ang ganid na matanda ay ngumisi at sumagot, €2,000,000. Dahil sa kaligtasan ng kanyang anak, napilitan si Seth na sumang-ayon. Pumunta si Nina sa ospital at humarap kay Dalton. Labis ang saya ni Dalton na akala niya ay nagbago na ang isip ni Nina at pumayag ng magpakasal.
Lumapit si Nina at tinanong si Dalton kung bakit sinabi niyang may kasintahan siya nang dumating si Seth. Tumawa si Dalton at ikinuwento ang nangyari 8 taon na ang nakalipas, nang isilang ni Nina si Maria. Inayos niya ang isang tao upang alagaan si Nina, gamit ang isang recorder upang i-record ang mga salitang sinasabi ni Nina sa kanyang anak. Gumawa siya ng kwento, lumikha ng isang ti-perpektong kasintahan. Nagulat si Nina at hindi makapaniwala na ang kanyang nakatatandang kapatid na kanyang pinagkakatiwalaan ay kayang maging ganoon kababa. Ngumisi si Dalton at sinabi, dapat mong malaman ang iyong lugar, kung nais mong tulungan ko ang iyong ama sa pagbabayad ng utang. Kinuha niya ang isang singsing mula sa drawer, ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Matigas na sumagot si Nina, hindi na kailangan. Nakabayad na si Seth ng utang ng aking ama. Pagkatapos sabihin ito, lumakad siya palayo, iniwan si Dalton na nagalit at may galit na mukha. Bumalik sa kanilang boarding house, nag-ayos ng kanilang mga gamit ang dalawa, handang umuwi. Dumating si Jiro sa paliparan ng maaga upang salubungin ang tatlo. Habang inaayos ang kanilang mga bagahe sa sasakyan, hinila ni Jiro si Seth sa isang sulok at sinabi, umalis na si Gabriela pabalik sa bahay ng kanyang ina. Sinasabi niya na hindi niya kayang tiisin na patuloy mong naiisip ang iyong dating asawa. Nais niyang ikaw mismo ang pumunta upang kunin siya. Nang marinig ito ni Seth, napabuntong hininga na lamang siya. Sinabi niya kay Maria na pupunta siya kinabukasan upang bisitahin siya. Nawalan ng pag-asa si Maria at mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ama. Habang unti-unting nawawala ang silweta ni Seth, naramdaman din ni Nina ang pangungulila. Pumunta si Seth sa bahay ni Gabriela. Nang marinig ang boses ng kanyang asawa, labis na natuwa si Gabriela, ngunit nagbigay siya ng babala sa kanyang ina na huwag magsalita ng hindi maganda. Lumabas siya, tumingin kay Seth, at mahigpit na niyakap ang kanyang dibdib, na nagtatapat, tiyak na ipapakita ko sa iyo na makakalimutan mo si Nina. Nang marinig ito, tumango si Seth. Dinala ni Jiro si Nina at Maria pabalik sa bahay. Sa daan, narinig nilang sinabi ng hipag na sa gabing iyon, opisyal na magpapakasal sina Seth at Gabriela. Parang gumuho ang mundo ni Nina. Sobrang sakit, tila parang may libu-libong talim na sumasaksak sa kanyang puso. Isinara ni Seth ang pinto ng silid ng kasal kasama si Gabriela. Pumasok si Gabriela na may ngiti sa kanyang mukha, puno ng tagumpay. Nag-alinlangan si Seth, nag-isip at sa huli, pinili niyang pumasok. Alam din ina na tinanggap na ni Seth ang pagiging kasama ng ibang babae, kaya't siya ay nawawalan ng pag-asa. Pumunta siya sa kanilang lumang bahay, kung saan sila ay masayang namuhay. Dumating siya sa puno kung saan nila inukit ang kanilang mga pangako. Sa sakit na nararamdaman, ginamit ni Nina ang kanyang mga kamay upang durugin ang mga salitang inukit sa puno. Sa puntong iyon, siya ay labis na nawawalan ng pag-asa, na tila hindi na niya kayang maramdaman ang sakit. Kinabukasan, nagbalik si Nina sa bahay at natagpuan si Jiro na natutulog sa harap ng kanyang silid. Nag-aalala ang kaibigan dahil sa takot na hindi makayanan ni Nina ang sakit. Nang makita ni Jiro ang mga kamay ni Nina na puno ng dugo, wala siyang sinabing anuman at agad siyang dinala sa silid, nagmamadaling ayusin ang kanyang mga sugat. Alam niyang mahirap itong tanggapin, ngunit pinayuhan pa rin si Nina na alagaan ang kanyang sarili. Sinabi ni Nina na noong nakaraang gabi, nagpasya siyang kalimutan ang lahat ng mga hindi magandang karanasan. Pumasok siya sa silid at dahan-dahang pinagmamasdan si Maria na natutulog. Marahil si Maria ang tanging lunas na makakapagpagaling sa kanyang sugatang puso. Hinaplos ni Nina ang mukha ni Maria at nangako na magiging isang malakas na ina upang protektahan ang kanyang anak. Nagising si Maria at nang makita ang mga sugat sa kamay ng kanyang ina, nag-alala siya at nagtanong, "Masakit ba, inay?" Sinabi ni Nina na maliit lamang ang sugat at hindi siya mamroblema. Pinapakalma niya ang kanyang anak na huwag mag-alala para sa kanya. Nais ni Maria na gumaling agad ang kanyang ina, kaya't niyakap niya si Nina. Pagkatapos, sinabi ni Nina sa kanyang anak na iiwan siya sa kanyang ama sa loob ng ilang panahon, at pagkatapos niyang makahanap ng maayos na trabaho,
tiyak na babalik siya upang kunin ito. Nauunawaan ni Maria ang sitwasyon at pumayag. Sinabi ng batang babae na maghihintay siya ng kaunti at darating ang kanyang ina upang kunin siya. Nagtanong si Nina kung ano ang nangyari. Ikinuwento ni Maria ang tungkol sa mga akusasyon ni Gabriela na siya ang nagputol ng kanyang wedding dress. Alam ni Nina na ayaw ng kanyang anak na mag-alala siya, kaya't sinabi niyang wala siyang problema. Mahigpit silang nagyakapan. Samantala, habang papalabas si Seth, tinawag siya ni Gabriela. Sinabi niyang nais niyang magkaanak sila. Labis na nagulat si Seth sa narinig. Huminga si Seth ng malalim at sinabi na hindi ito ang tamang panahon para magkaroon ng anak. Sumunod si Gabriela, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi na handa siyang tanggapin ang pansamantalang hindi pagkakaroon ng anak, ngunit umaasa siyang hindi niya makakalimutan ang pangako noong nakaraang araw. Nakaramdam si Seth ng pagkakasala at nahirapang tumango bago nagmadaling umalis. Sa kanyang isipan, labis siyang naguguluhan. Sa itaas, alam ni Maria na ayaw ng kanyang ina na makaharap si Gabriela, kaya't hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at sinabing, "Inay, maging matatag ka. Wala tayong dapat ikatakot." Hinila niya si Nina palabas ng silid. Magkasama silang tatlong bumaba ng hagdang bato. Nasa ibaba, ang kanyang biyenan ay nakaupo, naghihintay. Lumapit siya at nagalit kay Nina, "Bakit ngayon ka lang bumaba? Hanggang kailan ka magpapaantala?" Minsan, sinabihan pa si Nina ng kanyang biyenan, "Hindi ka ba ang nasa silid ng kasal kagabi kaya't natagalan ka?" Ang mapanlibak na mga salita ng kanyang biyenan ay tila talim na tumama sa mahina niyang puso. Masakit, tumakbo si Nina palabas. Paglabas sa pinto, nakatagpo niya si Seth. Hinarang siya nito at binalaan na huwag dalhin ang kanyang anak. Pinilit ni Seth na umalis si Nina sa lungsod. Nagalit si Nina at itinulak ang kamay ni Seth, sinabing wala siyang karapatang makipagtalo sa kanya para sa kanilang anak. Wala na silang anumang ugnayan, kaya't hindi siya aalis mula rito. Wala siyang kailangan mula sa kanya. Pagkatapos niyang makahanap ng trabaho, tiyak na babalik siya upang kunin ang kanyang anak. Malumanay na sinabi ni Nina kay Seth, sa katapusan ng linggo, maaari kang bumisita kay Maria. Nang marinig ito ni Seth, tila gusto na niyang magalit. Ayaw niyang mawala ang kanyang anak. Sumigaw siya, "Si Maria ay binili ko mula sa aking lolo. Wala kang karapatan na dalhin siya." Ang mga salitang ito ni Seth ay nagdulot sa puso ni Nina ng labis na sakit. Si Maria, na nasa likod ng pinto, ay nakarinig sa sinabi ng kanyang ama at labis na nasaktan. Sa puntong ito, labis na nagsisi si Seth sa kanyang mga nasabi. Sinubukan ni Seth na ipaliwanag, naguguluhan na sinabi na ang kanyang mga salita ay dahil sa labis na emosyon. Tumingin si Nina sa mga mata ni Seth at sa sakit na sinabi, "Patay na ang Seth na dati. Kahit na dati kang mahirap, dahil sa pag-ibig, handa kang isakripisyo ang lahat. Ngunit ngayon, dahil sa iyong kayamanan, iniisip mong maaari mong bilhin ang lahat." Sa pagkakataong ito, nagkunwari si Maria na masaya at lumabas, niyakap si Seth at sinabing handa na siyang sumama sa kanyang ama pauwi. Talagang si Maria ay isang batang may pag-unawa, kahit na siya ay labis na nasaktan, nagpakita pa rin siya na walang masama upang matulungan ang kanyang ina na makaalis sa problema. Pagkatapos, dinala siya ng kanyang ama pauwi. Nakatayo si Gabriela sa tabi ng bintana, saksi sa lahat ng nangyayari. Nakikinig siya, at muling nag-umpisang magpanggap na umiiyak ng labis upang makuha ang atensyon ng mga tao sa labas. Narinig ito ng kanyang hipag, kaya't dahan-dahan siyang lumapit sa pinto upang makinig at natagpuan ang kanyang kapatid na babae na umiiyak sa loob ng silid. Agad siyang nagmadaling ipaalam ito sa kanyang biyenan. Pumasok ang kanyang biyenan at tinanong ang kanyang anak na babae kung naging maayos ang kanilang unang gabi. Nang makita ang pag-uo ng kanyang anak, naguluhan ang kanyang biyenan. Sinabi niya, "Kung naging matagumpay na, bakit ka pa umiiyak dito?" Si Gabriela ay nag-aatubiling sumagot, sinabing nais niyang magkaanak, ngunit hindi pumayag si Seth. Nang marinig ito, labis na nagalit ang kanyang biyenan.
Nais niyang hanapin ang kanyang anak na lalaki upang magpaliwanag, ngunit pinigilan siya ni Gabriela. Sinabi niya na ang ganoong hakbang ay magdudulot lamang ng pagkamuhi ng kanyang asawa, kaya't humiling siyang huwag ipaalam kay Seth ang tungkol dito. Naisip ng kanyang biyenan na nagdurusa ang kanyang anak na babae, kaya't nagpasya siyang dalhin ito sa pamimili upang maaliw. Pagkaalis ng kanyang ina, unti-unti nang lumabas ang tunay na masamang ugali ni Gabriela. Si Jiro ay nagpakilala kay Nina ng isang trabaho. Sa simula, ayaw ng boss na tanggapin siya dahil natatakot siyang malaman ni Seth ang tungkol dito. Ngunit sa ilalim ng panghihikayat ni Jiro, sa wakas ay pumayag ang boss na tanggapin si Nina. Pagkatapos, nagpunta ang dalawa sa isang tindahan upang mamili ng damit at doon nila aksidenteng nakilala ang kanyang biyenan at si Gabriela. Ayaw ni Nina na makatagpo sila, kaya't nagmadali siyang umalis. Ngunit, tinawag siya ni Gabriela at sinabi na nagkaroon siya ng napakagandang gabi kasama si Seth. Idinagdag pa niya na kahit siya ay madrasta ni Maria, tiyak na bibili siya ng maraming laruan at damit para sa bata. Uminit ang mukha ni Nina at sumagot, "Hindi kailangan ng aking anak na babae ang kahit ano mula sa iyo. Mayroon na siyang ina, maaari kang maging kapatid niya." Ang mga salita ni Nina ay nagdulot ng pagkabughaw kay Gabriela. Pagbalik niya sa bahay, nagkunwari siyang masaya sa harap ni Maria. Sinabi niyang bumili siya ng maraming magagandang damit para sa kanyang anak. Pagkatapos, dinala niya si Maria sa silid upang subukan ang mga damit. Ngunit pagpasok sa silid, agad na nagbago ang ugali ni Gabriela. Itinapon niya ang mga damit sa mukha ni Maria at pinilit itong magbihis ng mag-isa. Siyempre, hindi madaling sumunod si Maria. Binuksan ni Gabriela ang aparador at itinapon ang lahat ng damit na binili ni Nina para sa kanyang anak. Pinaalalahanan pa niya si Maria na puputulin niya ang mga damit nito sa maliliit na piraso at ituturo na siya ang nagputol. Ang malupit na kilos ni Gabriela ay nagdulot ng takot kay Maria. Lahat ng mga damit ay galing sa kanyang ina, kaya't napilitan siyang sumunod sa utos ng kanyang madrasta. Labis na natuwa si Gabriela sa tagumpay ng kanyang plano. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang bantaang si Maria, "Kung darating ang iyong ama upang matulog dito, kailangan mong paalisin siya." Umiiyak si Maria habang yakap ang mga damit na binili ng kanyang ina. Noong gabi, umuwi si Seth at nakita si Gabriela na nakasuot ng nakakaakit na nightgown, naghihintay sa pintuan ng kanilang silid. Walang magawa si Seth kundi sabihin sa kanyang asawa na umakyat na sa kanilang silid, na nagdulot kay Gabriela ng pagkabigo. Pumasok si Seth sa silid ni Maria upang matulog kasama ang kanyang anak, ngunit naalala ni Maria ang banta ni Gabriela, kaya't agad niyang sinabi na nais niyang matulog ng mag-isa. Sa puntong ito, hindi alam ni Seth ang dapat gawin. Nagbigay siya ng halik sa kanyang anak bilang pamamaalam bago siya umalis. Lumabas si Seth at tumingin sa kanyang silid, ngunit agad siyang umakyat sa silid-aklatan upang matulog. Nakita ni Gabriela na mas pinili ng kanyang asawa na matulog sa silid-aklatan kaysa sa tabi niya, kaya't siya ay nagalit. Kinabukasan, nang pumasok si Seth sa opisina, labis siyang nagulat sa pagdating ni Nina. Matapos ihatid si Maria sa kanyang silid, lumabas si Seth. Tinawag niya si Jiro at walang salitang inatake ito. Alam ni Jiro na labis na nagdusa si Nina dahil kay Seth, kaya't hindi siya nagpatinag at nakipagbalikan. Ang kanilang pagkakaibigan na itinaguyod sa loob ng maraming taon ay naglaho dahil sa isang babae. Sa gitna ng galit, ibinuhos ni Jiro ang kanyang saloobin at ikinuwento kay Seth ang lahat ng pinagdaanan ni Nina sa nakaraang 9 na taon, kasama na ang mga akusasyon at pagkakakulong niya sa isang mental na ospital. Sakit ang naramdaman ni Seth at sinisi si Jiro kung bakit siya naniwala sa mga tao sa labas at hindi sa kanya. Sa matinding pagdaramdam, sumagot si Jiro, "Dahil mahal ko si Nina. Ano man ang sabihin niya, ako'y maniniwala at poprotektahan siya." Nawala sa katinuan si Seth. Galit na galit siya kay Jiro at sa nakapanghihilakbot na katotohanan. Ipinahayag niya ang pagputol ng kanilang ugnayan, ayaw nang makita ang mukha ng taong naglakas loob na umibig sa kanyang asawa.
Nang malaman ito ni Nina, agad siyang pumunta kay Jiro at hinikayat siyang makipagkasundo kay Seth. Ngunit tumanggi si Jiro, sinabing kailangan niya ng panahon upang mag-isip. Nag-aalala si Nina at nagmadaling pumunta sa bukirin upang makipag-usap kay Seth, ngunit isinara nito ang pinto sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mata ay naglalaman pa rin ng pagmamahal, ngunit ang kanilang pagmamalaki at sakit ay naghadlang sa kanilang paglapit sa isa't isa. Ang dalawang lalaking dati magkaibigan ay ngayon naging magkalaban. Nag-imbita sila ng abogado at naghanda para sa paghahati ng kanilang mga ari-arian. Ngunit nang balikan nila ang mga araw ng hirap at magagandang alaala, napagtanto nilang hindi kayang bilhin ng pera ang pagkakaibigan. Agad natapos ang pulong, walang naganap na pagtatalo. Naglakad si Seth sa kalye, nag-isa at naliligaw. Tanging nang makita niya si Maria na masayang naglalaro, doon siya nakatagpo ng kaunting kapayapaan sa kanyang puso. Pagbalik sa bahay, tinipon ni Seth ang buong pamilya. Inanunsyo niyang ibibigay niya ang pantalan kay Jiro at itatago lamang ang bukirin ng olibo. Ang desisyong ito ay humarap sa matinding pagtutol mula sa kanyang ina at nakababatang kapatid na tanging pera at kapangyarihan lamang ang iniisip. Tanging ang kanyang hipag at ikatlong kapatid na babae ang sumuporta sa kanyang mga desisyon. Sa tabi ng ilog, nagmuni-muni si Jiro habang pinagmamasdan ang mabilis na agos ng tubig. Lumapit si Nina sa kanya at nagbigay ng kaaliwan. Biglang nagmungkahi si Jiro na ipasa kay Nina ang pamamahala ng kumpanya. Ayaw niyang makita si Nina na nahihirapang kumita ng kabuhayan, nais niyang magkaroon siya ng mas magandang buhay. Tumuloy si Nina sa pagtanggi, ngunit sa matinding determinasyon ni Jiro, napilitan siyang tanggapin. Binubuli niya si Jiro na tawagin siyang boss, umaasang mapapasaya ito. Ngumiti si Jiro, ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng pag-aalala. Pwede ko bang tawagin kang gwapong boss? Tanong ni Nina na may kalokohan, na nagpasimula kay Jiro na tumawa ng malakas. Samantala, ang hipag ay pumunta kay Gabriela at nagbabala sa kanya na huwag maging malupit kay Maria. Si Gabriela, na may peking ngiti, ay sinubukang ipagtanggol ang kanyang mga aksyon, ngunit nahayag ng kanyang hipag ang kanyang tunay na pagkatao. Kung kayang iwan ni Seth ang kanyang kaibigan para kay Nina, mas mabuti pang makinig ka na lang, kung ayaw mong itaboy palabas ng bahay na ito, malamig na banta ng kanyang hipag. Nang bumaba ang gabi, nagpunta si Nina kay Seth, inanyayahan siyang dumalo sa isang salu-salo upang makipagkasundo kay Jiro. Ngunit sa isip ni Seth, ang mga salita ni Jiro ay patuloy na umuugong. Hindi niya kayang harapin ang isang taong umibig sa kanyang asawa. Si Nina, na walang kaalaman sa damdamin ni Jiro, ay inisip na si Seth ay isang duwag na hindi kayang harapin ang mga pagsubok. Umalis siya na may pagkadismaya, iniwan si Seth na may mga pag-aalinlangan sa kanyang puso. Sa bahay ng kanyang lolo, sinamantala ni Dalton ang pagkakataong ito, nag-imbento ng mga kasinungalingan at nagpasiklab ng galit kay Seth. Si Maria, nag-aalala para sa kanyang ama, ay nagplano ng isang matapang na hakbang. Lihim niyang kinuha ang lahat ng kanyang mga damit at dinala ito sa silid ni Gabriela, at sinabi, "Madrasta, gusto kong matulog kasama si Daddy. Ano man ang gusto mong gawin sa aking mga damit, ayos lang." Si Gabriela, na nagulat at natuwa, ay pumayag. Umupo si Maria sa harap ng silid ni Seth, naghihintay sa kanya. Si Seth, na naantig sa pagmamahal ng kanyang anak, ay niyakap siya at dinala sa silid. Habang tinitingnan ang inosenteng mukha ni Maria, nawawala ang lahat ng kanyang mga pag-aalala. Kinabukasan, nagpunta si Nina kay Jiro at sinabi niyang nakipag-usap siya kay Seth, ngunit hindi niya binanggit ang damdamin nito. Nais lamang niyang ayusin ang pagkakaibigan ng dalawa. Dahil kay Nina, nangako si Jiro na gagawin ang lahat. Humiling si Nina sa kapatid ni Jiro na tulungan siyang ayusin ang isang pagpupulong kasama ang kanyang hipag. Ipinahayag ni Nina ang kanyang pagnanais na humingi ng tulong kay Maria upang makipagkasundo sina Seth at Jiro. Ang kanyang hipag, na palaging hindi kontento kay Gabriela, ay masayang pumayag. Sa hapagkainan, kumindat ang hipag kay Maria. Ang batang babae, na may kalokohan,
ay aksidenteng nabanggit ang pangalan ng kanyang hipag na nagdulot ng nakakatawang sitwasyon. Si Seth, na naantig sa nakakatawang pagkakamali ng kanyang anak, ay pumayag na dalhin si Maria upang bisitahin ang kanyang ina. Noong gabi, nagpunta si Nina sa bukirin upang makipagkita kay Maria. Si Gabriela, na lihim na nagmamasid, ay nakinig sa pag-uusap ng dalawa. Sinabi ni Nina kay Seth na kung makikipagkasundo siya kay Jiro, tatanggapin niyang manirahan sa isang bahay na kanyang ayusin at hindi makikipag-ugnayan sa sinuman basta't makikita niya si Maria ng madalas. Nang marinig ito ni Gabriela, siya ay naggangalit sa galit. Matapos marinig ang sinabi ni Nina, naguluhan si Seth. Ngunit pumayag pa rin siya sa kahilingan nito. Si Gabriela, na nakinig sa pag-uusap, ay labis na nagalit. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid at humiling na tulungan siyang gumanti kay Nina. Kinabukasan, nagpunta si Nina sa isang restaurant at biglang nakatagpo ng kanyang lolo. Tinatanong niya ito kung bakit siya biglang bumalik sa bansa. Ang lalaki, na walang kahihiyan, ay nagsabing siya ay namimiss ang kanyang anak na babae at nais siyang bisitahin. Hindi naniwala si Nina. Ang lalaking ito, noong siya ay ginahasa ni Dalton, ay hindi man lang naglakas loob na ipagtanggol siya. Bakit ka nandito? Tanong niya nang may galit. Ipinakita ng kanyang lolo ang kanyang tunay na pagkatao, nandito ako upang gumanti. Nagbetray si Seth sa akin at ipapabayad ko siya. Nalaman na lamang na lihim niyang kinuha ang lahat ng mahahalagang dokumento ng negosyo ni Seth at iniulat ito sa mga otoridad. Nagkunwari pa siyang kawawa, sinabing siya ay tinanggal sa trabaho kaya't kailangan niyang lumapit kay Nina. Naniniwala si Nina sa kanyang ama at nag-alala. Sinabi niyang dapat siyang tumira sa hotel ni Seth upang mas madaling masubaybayan. Kinabukasan, ipinahayag ni Nina kay Jiro na pumayag si Seth na makipagkasundo. Natuwa si Jiro at tinanong kung ano ang ginawa niya upang makumbinsi ang matigas na kaibigang iyon. Napilitan si Nina na magsinungaling, sinabing napagtanto na ni Seth ang kanyang pagkakamali. Nagduda si Jiro dahil alam niya ang ugali ni Seth. Sa huli, napilitan si Nina na aminin, gagawin ko magpapanggap akong maninirahan sa apartment ni Seth sa loob ng ilang panahon. Kapag nagkasundo na kayong dalawa, dadalhin ko si Maria sa malayo. Nang marinig ito, si Jiro ay naguluhan at nagpakita ng lungkot sa kanyang mga mata. Umalis ka ba? Tumango si Nina, ayaw kong magdulot ng karagdagang problema sa sinuman. Nagkita sina Seth at Jiro sa kumpanya at dumalo sa isang maliit na salu-salo. Nagkasundo silang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan, ngunit mula ngayon, hindi na sila makikipag-ugnayan sa isa't isa at hindi na magiging magkapatid. Ang pagpupulong ay naging awkward, walang nag-usap. Si Nina, na may kaba sa kanyang puso, ay nagpasya na subaybayan ang kanyang lolo. Natuklasan niyang lihim siyang nakikipag-ugnayan kay Dalton, nagbabalak na saktan si Seth. Agad siyang tumawag kay Jiro, ngunit naiwan niya ang kanyang telepono sa bahay. Walang ibang paraan, nagpasya si Nina na personal na hanapin si Jiro. Ngunit paglabas niya ng hotel, napansin niyang na-flat ang gulong ng kanyang sasakyan. Isang taxi ang huminto at nag-anyaya sa kanya. Hindi alam ni Nina na ang sasakyang ito ay inayos ng kapatid ni Gabriela. Matapos ang ilang sandali, naramdaman ni Nina na may mali. Biglang huminto ang sasakyan, at isang grupo ng mga tao ang nagmadaling lumapit at hinila siya palabas. Si Nina ay sumigaw at lumaban. Nagpanik ang mga tao at agad na pinigilan ang kanyang bibig. Sa gitna ng panganib, sinubukan ni Nina na kalmahin ang sarili. Gumamit siya ng lakas at tinamaan ang isang tao sa kanyang maselang bahagi, at mabilis na pumasok sa sasakyan, isinara ang pinto, at pinabilis ang takbo. Si Seth at Jiro, habang nag-uusap ng awkward sa salusalo, ay hindi alam na si Nina ay nasa panganib. Si Nina, na puno ng sugat, ay nahirapang pumasok sa salusalo na nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Agad na tumakbo si Seth at Jiro upang tulungan siya. Humihingal si Nina, Seth, umalis ka dito. May nangyayari eh. Bago siya natapos, umabot ang tunog ng sirena ng pulis. Napalibutan ng mga pulis ang buong lugar.
Isang hepe ng pulis ang lumapit at mariing sinabi, "May utos kami na arestuhin si Seth at Jiro dahil sa pagnanakaw ng ari-arian ng gobyerno noong 9 na ang nakalipas." Nagtinginan sina Seth at Jiro, nagulat. Napagtanto nilang ito ay isang bitad. Hindi naniwala si Nina na ginawa ito ni Seth at Jiro. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Seth, "Hindi mo ito ginawa, di ba?" Tahimik si Seth, hindi makaharap sa tiwala ng mga mata ni Nina. Hindi rin alam ni Jiro kung paano ipapaliwanag. Sa wakas, nagsalita si Seth, "Wala akong kasalanan." Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Nina ang kanyang kamay, "Naniniwala ako sa iyo." Ang mga salitang ito ni Nina ay nagdulot ng pagkabigla kay Seth. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat, nanatili pa rin ang tiwala ni Nina sa kanya. Nagsagawa ng pagsisiyasat ang pulis at nisil ang bahay ni Seth. Ang kanyang biyenan, na hindi nakatiis sa pagkabigla, ay nahimatay sa lugar. Si Nina, sa kabila ng mga sugat sa kanyang katawan, ay nagmadaling pumunta sa kumpanya. Ipinagsapalaran niya